Paalaala mula kay Doc Paula. Hello and welcome to Kumusta Ka? Your safe space for real talk on mental health, healing, and hope. I'm Doc Paula. I'm your counselor host for today. Before anything else, kumusta ka? Minsan, simple lang pakinggan ang tanong na yan. Pero sa totoo lang, it can be hard to answer. Today, we'll talk about something that many of us go through silently. Depression and anxiety. Hindi ito simpleng malungkot lang o kinakabahan ka lang. These are real mental health conditions that deserve understanding, care, and compassion. So, ano nga ba ang depression at ang anxiety? So, let's start with depression. Ito ay higit pa sa pagiging malungkot. It's a deep feeling of sadness, emptiness, and loss of interest sa mga bagay na dati mo nang kinagigiliwan. Yung mga usual na dati mo na siyang gustong ginagawa. Minsan, kahit gusto mong gumalaw, parang wala kang lakas. May mga araw na gusto mo lang matulog, umiwas sa tao, or even cry without knowing why. And it's okay to admit that you feel this way. Okay, ano naman yung anxiety? Yung anxiety, it's like being constantly worried. Yung parang may mangyayaring masama, kahit wala naman. Mabilis ang kabog ng dibdib, pinapawisan ka ng malamig, pawisin ng kamay, at minsan, hindi makatulog sa gabi sa kaiisip. Nandito na rin yung siyempre overthinking, no? Ang dami mong iniisip, parang tutulog ka na lang parang nagtatrabaho ka pa rin, di ba? It can be exhausting and overwhelming. Hindi mo rin alam kung saan at paano nangyayari ito. Yung bang minsan nararamdaman mo na lang siya na nandiyan na siya. Yung bang kahit ayaw mo maramdaman, pero it feels like bumabalik-balik siya lalo pa sa mga panahon na ikaw ay tahimik, panahon na parang gusto mong matulog, diba? Mga panahon yon na inaatake ka ng anxiety. Okay. Yung segment natin na susunod ay yung tanong na, normal ba ito? Normal kaya yung nararamdaman mo? The truth is yes, no? Many people experience depression and anxiety, no? Siyempre, hindi siya clinical diagnosis depression, no? Ito yung nararamdaman lang natin. At hindi pa siya doon sa pinaka-level na kailangan mo talaga mag-seek ng professional help. So, ito yung mga bagay na, mga pangyayari na unusual na pwedeng kagagaling mo lang sa isang sakit o kagagaling mo lang sa isang heartbroken na relationship, kagagaling mo lang sa mga bagay na ine-expect mo na mangyari pero hindi naman nangyari, yung mga ganong bagay, no? Hindi naman ito tumatagal, no? Pag hindi pa talaga siya clinically diagnosed, no? So, pag may nararamdaman kang ganito, kailangan mo obserbahan ang sarili mo. Sinasabi ko sa'yo, hindi ka nag-iisa. According to studies, millions of people suffer from these conditions, but not everyone seeks help. Kasi yung iba nahihiya, natatakot, o baka hindi sila maintindihan. Itong mahalagang tandaan, it's okay to ask for help. Ako, isa din ako sa advocate ng mental health. So, pwede rin kayo mag-send ng message, pwede kayo magpa-appointment, pwede kayo maghingi ng tulong, no? Sa counseling. At walang kahihiyan sa paghingi ng tulong. Okay? Huwag kayong mahiya. Just like physical health, our mental health is also one of the primary
no, na care or kailangan priority din nating alagaan. So, ngayon, paano makatutulong ang therapy or counseling? So, paano nga ba? Therapy is a safe space where you can talk without judgment. Pakikinggan ka ng counselor mo, pakikinggan ka na walang judgment. Non-judgmental yung environment mo. Maaari mong ilabas ang nararamdaman mo. You have to untangle your thoughts and learn healthy ways to cope. Hindi ka pipilitin. Dahan-dahan, we process what you feel at your own pace. Hindi ito minamadali. Minsan, sapat na may nakikinig. And as a counselor, I am here to walk with you. Hindi mo kailangan daanan to mag-isa. Kaya nabuo yung podcast na to sa mga nahihiya, natatakot, na humingi ng tulong or counseling. Ang susunod na tanong ko sa'yo, what you can do today? If you're listening and you think you may be struggling, here are some few small steps that you take, no? You can acknowledge your feelings. Wala masama sa pag-amin na nahihirapan ka. Nakakaramdam ka ng hindi maganda sa iyong pakiramdam or mayroon kang sama ng loob, no? Number 2 is talk to someone you trust. Kailangan piliin mo din kung kanino mo i-share ito. Maaari sa isang kaibigan, kapamilya, or a counselor like us, no? Number 3 is you have to take care of your body. Kumain ng maayos, matulog ng sapat, maglakad-lakad, no? Magmuni-muni. Yung tulog na sapat na sinasabi, at least 7 to 8 hours. Kung hindi man tuloy-tuloy yung tulog mo, at least nakakatulog ko na 1.5 to 2 hours, no? Per cycle of your sleep, no? Example, natulog ka ngayon, at least kahit pa paano makabawi-bawi ka, no? Madidistract ka ng konti. At least nakompleto mo yung first cycle of your sleep, no? Yung NREM 1, REM, no? Hanggang parating doon sa deep sleep. 1.5 to 2 hours yun. So, bawiin mo ulit. Bawi ka ng tulog. Ano nga ba yung mga nakakasagabal sa'yo sa tulog? Matinding ingay. Maglagay ka siguro ng earpiece, no? Or anything na pwedeng pantakip mo na sa tenga, no? Or pumunta ka sa isang lugar or sa alam mong safe ka, na pwede ka rin makatulog. It could be your own bedroom. Ano pa ba? Sikat ng araw, mainit, no? Temperature kasi nakakatulong din siya kung dim light at the same time, medyo cool yung place, no? Kung mainit-init yung place mo, then maglagay ka ng mga bagay na magpapalamig sa lugar. Pwedeng electric fan, of course, no? Pero maglagay ka din ng, siguro mag-blackout curtain ka para hindi masyadong mainit din. At the same time, dim light na rin yung may bibigay ng blackout curtain. So, at maayos na pakiusap sa mga kasama mo na ikaw ay kailangan pa ng tulog. Yun, okay? So, limit your screen time. Alam niyo ba yung social media? Nakakadagdag din siya ng depression, anxiety, mas lalo tayong nai-stress, no? Lalo pag hindi naman magaganda yung ating nakikita, hindi nasasala. Wala naman kasing proper filter na meron yung Facebook, diba? Or any social media. So, ikaw dapat yung mag-filter ng mga makikita mo lang. Pero syempre, mahaba-habang proseso. So, ano pa ba? Limit mo din yung mga bagay o ginagawa mo na nakaka-stress sa'yo.
it can be too overwhelming pag marami kang ginagawa. Bawas-bawas ka rin ng konti, no? So, kung multitasking ka, okay lang hanggat kaya mo. Pero kung kaya ng pahinga, magpahinga ka din. So, next would be seek professional help. Therapy works, yes. At may iba-ibang klase ng therapy. Depende dun sa pangangailangan mo. So, itatry ng counselor or ng therapist mo kung ano yung mga pwedeng therapy na gagamitin sa'yo. Kasi hindi naman lahat ng therapy ay pwedeng ilaan sa'yo. So, meron lang siya talaga na kung anong kailangan ng katawan mo, anong pangangailangan mo, dun tututok. Kaya meron tayong assessment, no? So, you deserve a support. Kung hindi man sa mga kaibigan, sa mga kapamilya mo, maaring sa mga professional na katulad namin. Okay? So, bago tayo magtapos, gusto kong sabihin ito. Hindi ka nag-iisa, hindi ka mahina, at may pag-asa. Mental health is just an important physical health, no? Like physical health and healing as possible. Maraming salamat for listening today. At kung gusto mo makipag-usap, mag-message lang. We're here for you. O kung gusto mo pa ng mga ganitong episode, mag-message lang kayo. Kasi tinry ko lang to, sinubukan ko lang kung marami pang mas nangangailangan nito sa ganitong paraan. Okay, maraming salamat. Kumusta ka? At paalala mula kay Doc Paula.